May nakalaan ng pondo ang papasok na Duterte administration para sa mga makakahuli o di kaya'y makakapatay sa mga drug lord. At ayon sa President-elect Rodrigo Duterte, ang pondong ito ay sapat para raw masawata ang 100 kriminal. Nakatutok si Cedric Castillo. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Personal daw niya itong binilin sa itatalaga niyang NBI Director na si Dante Gueran. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. Ayon kay Duterte, galing ang pondo sa natira sa kanyang campaign funds at kakasya pa para mapatumba ang 100 kriminal. Ang pagsugpo sa kriminalidad at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang isa sa mga ipinangako ni Duterte noong kanyang kampanya. Para dyan, gagamitin daw niya ang puwersa ng pulisya at militar. So I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. It's a subject sa kanilang turo when to kill and when not to kill. When is it legal to kill? When is it unlawful to take another man's life? Ayon kay Chief Superintendent Ronald De La Rosa, incoming Director General ng PNP, idinetali raw ni Duterte ang tungkol sa bounty nang pulungin niya ang kanyang security cluster. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang polis hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung Yun ang aim. hindi, yung hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi, dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya para hindi ikaw mamatay. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.